Nang kumatok ang kapitbahay namin, inupahan ang lawa at pinutol ang buong supply namin ng tubig, nagsalita ako. Pwede bang itaas mo ng kaunti ang tarangkahan ng tubig? Kailangang may tubig ang taniman namin para mabuhay. Para sa ikabubuti ng lahat. Dam ko ito. Haharangan ko ang tubig kung paano ko gusto. Mamamatay sa uhaw ang mga puno nyo. Hindi ko problema iyon. Pagkatapos, sige pa rin siya at gumastos ng malaki para lagyan ng isda ang lawa niya. Sa mismong sandaling pinakawalan niya ang mamahalin niyang mga isda sa tubig, kumilos naman ako sa sarili kong lupa, eksaktong pataas ng hangin mula sa lawa niya. Nagtayo ako ng napakalaking pasilidad para sa organikong compost. Araw-araw, binabaliktad ko ang bunton. Ano ba iyan? Ang baho. Paano ako mag-aalaga ng dekalidad na isda sa ganitong amoy? Madali lang. Lupa ko ito. Gumagawa ako ng organikong compost. Hindi mo problema, hindi ba? Nagsimula ang kwento 1 buwan na ang nakalipas sa isang tahimik na hapon. Ang dagundong ng mga excavator ay sumira sa katahimikan ng taniman namin. Nandoon si Knox, inuutusan ang mga tauhan niya, itinutulak ang dam ng 30 talampakan papababa ng agos. Huminto ito mismo sa gilid ng taniman namin. Mabilis akong lumapit. Knox, ang tubig na ito lang ang tanging buhay ng taniman ko. Palalawakin mo ang dam dito. Paano mabubuhay ang mga puno ko? Sinulyapan ako ni Knox sa gilid. Matutuyo at mamamatay. Hindi ka ba nagtapos sa Edge University? Hindi ba nila itinuro sa iyo kung paano magpaulan? Tumakbo palabas ng taniman si Itay. Diretso niyang itinuro si Dex. Dex, nagkasundo tayong paghahatian ang tubig. Ngayon, inuubos mo na lahat, pati tubig sa ilalim ng lupa. Sinusubukan mo kaming wasakin. Isinabit ni Dex ang sigarilyo sa labi niya at malamig na tumawa. Kalma lang, dam ko ito. Haharangan ko ito kung paano ko gusto. Namula sa galit ang mukha ni Itay. Malinaw na amin ang hangganang ito. Humakbang pasulong si Knox. Idiniin niya ang daliri sa dibdib ni Itay. Tumahimik ka, matandang hangal at huwag kang gagalaw. Nasa panig ko ang tubig. Ibig sabihin, akin ito. Ano nang gagawin mo? Tatawag ng pulis? Mamamagitan lang naman sila. Nanginginig sa galit si Itay. Bigyan niyo lang kami ng paraan para mabuhay. Lalabanan ko kayong dalawa. Napaatras si Knox. Nakapatong ang mga kamay niya sa baywang. Mumisi siya. Lalabanan mo kami? Gamit ang ano? Walang silbi mong anak, wala nang ibang alam kundi maghukay sa lupa. Sige, hampasin mo ako. Hawakan mo ako at tingnan natin ang mangyayari. Magbubukas na ang farm resort ko sa loob ng ilang araw at kailangan ko rin ng pera. Subukan mong lagyan ako ng kamay. Sisiguraduhin kong tapos ka. Napansin ko ang malaking basang mansa na kumakalat sa lailayan ng pantalon ni Knox. Puro yabang lang. Hinawakan ko si Itay bago pa siya makalusob. Tay, wag mong dungisan ang mga kamay mo. Nabubuhay tayo sa isang lipunang may batas. Umisi si Knox ng may kasiyahan. Alam ko na nga ba? Pareho kayong duwag. Sobrang daming pinag-aralan, kulang naman sa tapang. Pinagmasdan ko silang dalawa, mag-ama, at tahimik na inisa-isa ang bawat hakbang. Itayo mo ang dam mo. Harangan mo ang tubig mo. Dahil kung minsan, kapag sapat na karaming tubig ang naipon, nagiging baha ito. Isinama ko si Itay at naglakad kami palayo. Umalingaw-ngaw hanggang bahay namin ang tawa ni Knox. Pagkapasok sa loob, binuksan ko ang laptop ko. Inilabas ko ang datos ng hangin mula sa County Meteorological Bureau at mga mapa ng lupain. Mas kabisado ko ang ayos ng lupa namin at ng kanila kaysa kanino man. Makalipas ang 3 araw, sunod-sunod na truck ng dumi ng hayop ang dumating sa pribado kong lot, eksaktong nakapwesto sa direksyon ng hangin papunta sa lawa ni Knox. Pinagmamasdan ako ni Itay habang nagtatrabaho, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Colt, gagana ba talaga ito? Tumingala ako sa bago at mamahaling lawa ni Knox na hindi kalayuan. Dahan-dahang sumilay ang malamig na ngiti sa labi ko. Tay, nagsisimula pa lang ang tunay na ganti. Sa unang araw ng operasyon ng compost site, sumakay ang baho sa hangin at eksaktong tumama sa lawa ni Knox. At unang putahe pa lang ito sa mga inihanda ko para sa kanya. Pagsapit ng 2 araw, umabot sa sukdulan ang tindi ng amoy. Araw-araw kong binabaliktad ang bunton ayon sa schedule, pinapakawalan ang ammonia at hydrogen sulfide mula sa pagbuburo ng eksaktong 10:00 ng umaga, sa oras na pinakamalakas ang hangin. Sa wakas, bumigay rin si Knox. Nang hapong iyon, dumating siya kasama ang 5 o 6 na trabahador, punong-puno ng galit habang rumaragasa papasok sa bakuran namin.
Sinadya mo ito, hindi ba? Itinapat ni Knox ang daliri niya sa mukha ko. Ang bahong iyan, kinokontamina ang buong lawa ko. Ipahinto mo iyan ngayon din. Nagre-record ako ng temperatura ng compost. Hindi man lang ako tumingala. Mr. Knox, hindi ko alam ang sinasabi mo. Gumagawa ako ng organikong compost sa sarili kong lupa. Paano naging problema mo iyon? Tigilan mo ang pagpapanggap. Sumugod si Knox para hawakan ang kwelyo ko. Humarang si Itay at pinigilan siya. Gumaganti kayo dahil pinutol namin ang tubig nyo. Sinasabi ko sa'yo, kailangang mawala ang compost site na ito. Ibinaba ko ang termometro at pumasok sa loob para kumuha ng dokumento. Mr. Knox, maging makatwiran tayo. Ito ang permit bilang BF 2,240,137. May opisyal na selyo ng County Agriculture Bureau. Natigilan si Knox. Nagpatuloy ako. 33 ektarya ang taniman ko. Ilang taon na itong kulang sa organikong sustansya. Matindi na ang pagsisiksika ng lupa. Sarili kong pera ang ginagamit ko para maibalik ang sigla ng lupa at mapaunlad ang ekolohikal na agrikultura. Ito mismo ang hinihikayat ng patakaran ng gobyerno. Kung may reklamo ka, dalhin mo sa munisipyo. Inagaw ni Knox ang dokumento. Mabilis niya itong sinuri. Totoo ito. Biglang nanigas ang mukha niya. Mahinang nagsalita ang isa sa mga trabahador sa likod niya. Boss Knox, legal ito. Ganito rin ang ginawa ng pinsan ko noong nakaraang taon. May subsidya pa nga mula sa gobyerno. Marahas na ibinagsak ni Knox ang dokumento sa lupa. Legal. Hindi ibig sabihin ng legal na pwede mong lasunin hanggang mamatay ang mga isda ko. Mga premium koi carp yun. $300 bawat isa. Yumuko ako at pinulot ang dokumento. Pinagpag ko ang alikabok nito. Ano ngayon? Pinapaganda ko ang lupa ko. Kung naapektuhan ang mga isda mo, magpakita ka ng ebidensya. Isa pa, hindi bababa sa 160 talampakan ang layo ng lawa mo sa compost site ko. Maihanay pa ng mga puno sa pagitan natin. Paano mo eksaktong masasabi na nakontamina kita? Napatahimik si Knox. Tumayo ako at diretsong tumingin sa kanya. Mr. Knox, noong pinutol mo ang supply namin ng tubig, ni minsan hindi mo inisip kung mabubuhay o mamamatay ang mga puno namin. Ngayon, nagpapatakbo ako ng legal na operasyon at ikaw pa ang pumunta rito para manggulo. Bakit hindi na lang tayo pareho pumunta sa konseho ng barangay at hayaan silang magpasya? Alam ni Knox na wala siyang laban doon. Napakuyom siya ng panga. CJ, maghintay ka lang. Isinama niya ang mga tauhan niya at paalis na umalis. Kinabukasan, mahigit 100 industrial na bentilador ang itinayo sa paligid ng lawa ni Knox. Bumili rin sila ng napakaraming kemikal na pang-alis ng amoy at desperadong ini-spray ito sa hangin. Nagtanong si Itay nang may pag-aalala. Colt, mawawala ba talaga ang amoy dahil dyan? Pinagmasdan ko ang mga bentilador. Tay, kalma lang. Pinakamurang kemikal na pang-alis ng amoy sa merkado ang binili nila. Kapag humalo iyon sa organikong material sa compost ko, lalo lang lalala ang sitwasyon. At gaya ng inaasahan, pagsapit ng hapon, mas matindi pa kaysa dati ang amoy sa ibabaw ng lawa ni Knox, ngayon may kasama pang matalas na kemikal na singaw. Pagkatapos, nakatanggap ako ng tawag mula kay Official Holt ng konseho ng barangay. Nagpunta roon si Dex at nag-eskandalo, ipinipilit na pilitin nila akong gibain ang compost site ko. Tinipon ko ang lahat ng permit at dokumento ko at nagtungo roon. Pero bago ako lumabas ng pinto, may idinagdag muna ako sa bunto ng compost. Isa itong espesyal na microbial agent na dinala ko mula sa laboratorio ng Edge University. Kapag naghalo iyon sa deodorizer na ini-spray ni Knox, ang susunod na mangyayari, malalaman na ni Knox kung ano ang amoy ng totoong reaksyong kemikal. Umupo ako sa pwesto ko sa silid pulong ng konseho ng barangay. 3 nakahandang dokumento ang nasa harap ko. Kalahating oras nang naghihintay si Dex sa loob. Sa mismong pagpasok ko, malakas niyang hinampas ang mesa at nagsimulang magreklamo kay Official Holt. Sinasabi niyang ang compost site ko raw ay naglalabas ng mabahong amoy na nagdulot ng matinding stress sa mga koi carp niya. $30,000 ang puhunan niya, mahigit 300 isda na ang namatay, at lumampas na sa $15,000 ang direktang lugi niya. Tumingin sa akin si Official Holt, hudyat na magsalita ako. Kalmado kong binuksan ang unang dokumento, ang permit para sa organikong compost na proyekto na ibinigay ng County Agriculture Bureau. Maayos ang lahat at pasok sa lahat ng pamantayan sa kapaligiran. Itinuro ko na ang compost site ko ay 170 talampakan ang layo mula sa lawa ni Knox, lampas pa sa kinakailangang ligtas na distansya. Nabalisa si Dex.
Hindi ibig sabihin ng distansya na walang epekto. Tumango ako. Binuksan ko ang ikalawang dokumento. Ang ulat ng pagsusuri ng lupa ng taniman ko, sertipikado ng County Agricultural Extension Station. Malinaw na nakasaad dito na ang 33 ektaryang taniman ko, dahil sa matagal na pagkakait ng tubig, ay bumagsak na sa 0.3% ang organikong sustansya ng lupa. Malayong mas mababa sa 1.5% minimum na kailangan ng mga punong namumunga para mabuhay. Kung walang pagpapanumbalik ng lupa, mamamatay ang mga puno. Pagkatapos basahin ni Official Holt, tumigas ang ekspresyon niya. Sinamantala ko agad ang pagkakataon. Ang dahilan kung bakit naghihirap sa kakulangan ng tubig at sustansya ang taniman ko ay dahil pinutol ng pamilya ni Knox ang lahat ng supply namin ng tubig. Dito mismo, hinihiling kong ibalik nila ang karapatan ko sa tubig. Kung hindi, wala akong ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang pagkukompost para mailigtas ang mga puno ko. Namutla si Dex. Nautal siya pero wala siyang maibulalas na salita. Inilabas ko ang ikatlong dokumento, mga salaysay ng saksi tungkol sa pasalitang kasunduan sa paghahati ng tubig na ginawa ng lolo ko at ng ama ni Dex maraming taon na ang nakalipas. Walang nakasulat na kontrata, pero 7 nakatatandang taganayon ang lumagda bilang patunay na totoo ang kasunduan. Binasa ni Official Holt ang mga salaysay. Tinanong niya si Dex kung tama ang mga iyon. Naniga si Dex. Walang ibig sabihin ang pasalitang kasunduan. Kami ang gumastos para sa dam na iyon, bakit namin hahayaang gamitin ng iba? Ngumiti ako. Kung ganoon ang lohika mo, kung sayo ang dam, sa akin naman ang hangin sa ibabaw ng lupa ko. Ano na karapatan mo para sabihing hindi ako pwedeng mag-compost? Tuluyang napatahimik si Dex sa sagot na iyon. Matagal na nag-isip si Official Holt bago ibinigay ang pasya niya. Ganap na legal at may permit ang proyekto kong compost. Walang kapangyarihan ang konseho ng barangay para makialam dito. Tungkol naman sa alitan sa tubig, pinapayuhan ang magkabilang panig na mag-usap para makahanap ng solusyon. Maaaring mamagitan ang konseho, pero hindi nito mapipilit ang alinmang panig. Lumabas si Dex na nangingitim ang mukha sa galit. Pagkatapos ng pulong, sinadya kong dumaan malapit sa lawa ni Knox. Mula sa malayo pa lang, kitang-kita ko na ang tubig na puno ng mga isdang nakatihaya ang tiyan. Inuutusan ni Knox ang mga trabahador na salukin ang mga patay na isda, habang pilit niyang kinokontrol ang paghihirap na nakabakas sa mukha niya. Nagkaroon ng reaksyon ang murang deodorizer niya sa microbial agent na nasa compost ko. Mas malala ang pinagsamang amoy kaysa sa karaniwang dumi ng hayop at mas nakapipinsala pa. Direktang naaapektuhan ng amoy na iyon ang pang-amoy ng mga isda na nagdudulot ng matinding stress. Sa sumunod na 3 araw, nagkandara pa ang pamilya ni Knox sa pagbili ng kung ano-anong kagamitan para makontrol ang amoy. Mula sa malayo, pinanood ko silang magkabit ng 20 mataas na lakas na air purifier, magpasok ng profesional na kumpanya ng deodorization mula sa lungsod, at magpatakbo ng mga inangkat na kagamitan sa pag-i-spray ng walang tigil. Sa kagamitan at mga kemikal pa lang, mahigit $7,000 na agad ang nagastos nila. Halos wala itong naging epekto dahil araw-araw kong inaangkop ang schedule ng pagbabaliktad ng compost ayon sa direksyon ng hangin at temperatura, tinitiyak na palaging papunta sa lawa ang amoy sa eksaktong tamang oras. Nakatakda ng magbukas ang eco-farm ni Knox pagkalipas ng 2 linggo. Ngayon, halos mabaliw na siya kakaisip kung paano haharapin ang amoy. Nakatayo ako sa taniman ko habang pinagmamasdan silang nagkakandara pa. Ang compost site ay pampagana pa lang. Hindi pa dumarating ang pangunahing yugto, pati na ang mga kanal na inilatag ko sa ilalim ng compost site. Wala man lang ideya ang pamilya ni Knox na umiiral ang mga iyon. Umabot ng 1 buong linggo ang pakikidigma nila laban sa amoy, at lalo lang itong lumalala araw-araw. Araw-araw akong nagtatrabaho sa compost site. Sa tingin ng iba, simpleng binabaliktad ko lang ang bunto ng dumi. Pero sa totoo lang, maingat kong inaayos ang eksaktong dami ng microbial agents. Tumulong ako sa pagbuo ng formulang ito sa laboratorio ng profesor ko sa Edge University. Pinabibilis nito ang pagkabulok ng organikong material, pero may isa itong natatanging katangian. Kapag sumasalamuha ito sa mga chlorine-based na kemikal na pang-alis ng amoy, nagdudulot ito ng ikalawang pagbuburo na nagpapakawala ng mas masalimuot na halo ng mga gas. At ang murang deodorizer na paulit-ulit na binibili ni Knox. Sodium hypochlorite ang pangunahing sangkap nito. Pagsapit ng 8 araw, umabot sa panibagong antas ang amoy. Hindi na ito simpleng amoy ng dumi. Isa na itong nakalalasong baho na may halong nakakairitang kemikal. Sa loob ng 600 talampakan mula sa lawa ni Knox, kahit mga langaw ay umiikot na lang palayo. Napansin kong nagsisimula ng magbago ang kalidad ng tubig. May maiinam na bula na bumubuo sa ibabaw, senyales na mas mabilis huminga ang mga isda.
Ang koi ay mga pandekorasyong isda na napakasensitibo sa kanilang kapaligiran, at ang tuloy-tuloy na stress ay sumisira sa kanilang resistensya. Mula sa ilang dosena, umabot sa daan-daan ang bilang ng namamatay na isda ni Knox bawat araw. Sa halagang $300 bawat isda, mahigit $4,000 ang nalulugi niya araw-araw. Sa umaga ng ika-10 araw, huminto ang isang itim na Audi sa pasukan ng eco-farm ni Knox. Mula sa taniman ko, pinagmamasdan ko iyon sa malayo. Nakilala ko agad ang lalaking bumaba. Si Mr. Vance, ang tagapangulo ng pinakamalaking grupo ng mga restaurant sa buong county. Narinig kong mahigit $15,000 na ang ginastos ni Knox sa mga regalo para mapalapit sa mamumuhunang ito, nagbuhos ng pera para makuha ang loob nito, at nangakong bibigyan si Mr. Vance ng 30% bahagi sa farm. Inilibot ni Knox si Mr. Vance sa buong ari-arian. Mula sa paradahan, nagtungo sila sa lawa. Pinili ko ang mismong sandaling iyon para baliktarin ang pinakasariwang bahagi ng bunton ng compost. Eksaktong 10:15 ng umaga, umihip ang timog silangang hangin ayon sa schedule. Tumama ang makapal na baho na parang hindi nakikitang pader, dumiretso sa eco-farm ni Knox. Nakita kong bahagyang napatigil sa paglalakad si Mr. Vance. Pagkatapos, mabilis niyang tinakpan ang ilong at bibig niya. Tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Knox sa tabi niya, masiglang itinuturo ang lahat ng kagamitan para sa pag-alis ng amoy. Wala pang 5 minuto silang nakatayo sa gilid ng lawa nang biglang yumuko si Mr. Vance. Mahigpit siyang kumapit sa rehas habang naduduwal. Nagmamadaling inabutan siya ni Knox ng tubig. Kasimpusyon ng patay na isda ang mukha nito. Ibinaba ko ang palako at nagsindi ng sigarilyo. Ang isang farm resort ay nabubuhay o namamatay dahil sa kapaligiran at karanasang naibibigay nito. Iyan ang unang tinitingnan ng mga mamumuhunan. Isang tinatawag na eco-farm na amoy nabubulok na basura. Sino ang magbabayad para magpalipas ng oras sa ganoong lugar? 2 beses pang nasuka si Mr. Vance sa gilid ng lawa at kalaunan ay halos hindi na makatayo. Inalalayan siya ni Knox habang pabalik silang naglalakad, walang tigil sa paghingi ng paumanhin. Pero bato ang ekspresyon ni Mr. Vance. Wala siyang sinabi kahit isang salita. Umalis ang Audi. Mag-isang nakatayo si Knox sa pasukan ng farm, nakatitig sa lawa ng halos kalahating oras. Nang hapong iyon, muling pumunta si Dex sa bahay ko, pero sa pagkakataong ito wala nang sigawan. Ibinaba niya ang boses niya at tinanong kung magkano ang kailangan para ihinto ko ang pagkukompost. Nagpuputol ako ng mga sanga ng puno ng prutas. Hindi man lang ako tumingala. Mr. Dex, hindi ko kailangan ng pera. Tubig ang kailangan ko. Ibalik mo ang supply ng tubig at ipatitigil ko agad ito. Matagal na nahimik si Dex. Pagkatapos, may isa pa siyang huling sinabi bago umalis. Sabi niya, nangangarap lang daw ako. Mas gugustuhin pa raw niyang malugi sa lawa, kaysa bigyan ako kahit isang patak ng tubig. Pinanood ko siyang umalis at mumiti ako. May kapalit ang katigasan ng ulo, at malapit na niyang malaman kung gaano kabigat ang presyong iyon. Nang gabing iyon mismo, nakatanggap ako ng tawag mula sa hindi kilalang numero. Assistant pala ni Mr. Vance iyon, nagtatanong tungkol sa eksaktong lokasyon ng taniman ko at kung paano ko ito pinapatakbo. Habang magkausap kami, nabanggit ng assistant na interesado si Mr. Vance sa organikong operasyon ng pagsasaka ko at gusto niya akong makausap tungkol sa posibleng pakikipagsosyo. Pagkababa ko ng tawag, tumingin ako sa direksyon ng eco-farm ni Knox. Hindi pang karaniwang liwanag ang nagmumula roon ngayong gabi. Malamang magdamag na gising si Knox, pilit na inililigtas ang relasyon niya sa mamumuhunan. Pero hindi niya alam. Hindi pa nga nagsisimula ang tunay na sakuna. Ang drainage network na ibinaon ko sa ilalim ng lupa ang huling dudurog sa kanya. Pagsapit ng ika-12 araw, kumalat ang balitang tuluyan ng umatras si Mr. Vance. Bumagsak ang buong plano ni Knox para sa eco-farm. $120,000 na ang nailubog niya rito, pero kinagat pa rin ni Dex ang galit niya at tumangging sumuko. Nagpasya siyang ituloy ito nang siya lang. Bubuksan niya ang farm kahit walang mamumuhunan. Ang una nilang ginawa ay patibayin ang dam. 3 excavator ang sabay-sabay na nagtrabaho, nagbuhos ng konkreto sa pundasyon at tinaasan ang pader ng halos 4 na talampakan. Malinaw ang plano ni Dex. Ngayong wala na ang mamumuhunan, alalakihin niya ang lawa, mag-aalaga ng mas maraming isda, kikita ng mas malaki at gagamitin ang kita para mabawi ang mga nalugi. Nakatayo ang pinatibay na dam na parang pader ng kuta, hinaharangan ang bawat patak ng tubig na dati dumadaloy papunta sa taniman namin. Bumaba ang tubig sa ilalim ng lupa sa bilis na halos kita ng mata. Nagsimulang manilaw at kumulubot ang mga dahon ng 33 ektarya kong taniman ng prutas.
Pinagmamasdan ni Itay ang unti-unting pagkalanta ng mga puno araw-araw, halos mawalan na ng pag-asa. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay ang bawat puno. Wala nang matitira sa atin. Pinakalma ko siya. Huwag kang magpanik. Pagkatapos, nagsimula akong maghukay sa iba't ibang bahagi ng buong taniman. Sa tingin ng iba, parang naghahanap lang ako ng tubig sa ilalim ng lupa, sinusubukang gumawa ng mga kanal para sa irigasyon upang mailigtas ang mga puno. Tuwing madaling araw bago sumikat ang araw, nasa labas na ako na may hawak na pala, naghuhukay buong maghapon, habang lumalaki ang mga bunto ng lupa at lalong lumalalim ang mga kanal. Dumaraan si Knox, nakikita akong balot ng putik mula ulo hanggang paa, saka dumudungaw sa bintana ng sasakyan niya habang tumatawa. 4 na taon kang nag-aral sa kolehiyo, pero magsasakang naghukay pa rin ang lupa ang kinahinatnan mo. Ganyan kalalim na ang hinuhukay mo, wala ka pa ring makitang tubig. Sayang lang ang lakas mo. Pinunasan ko ang pawis ko at nagpatuloy sa paghukay. Ang hindi alam ni Knox, hindi karaniwang mga kanal para sa irigasyon ang mga ito. Mukha silang mga hukay na walang kaayusan, pero sa katunayan ay isang patayong drainage system na idinisenyo ayon sa eksaktong modelo ng fluid dynamics. Paulit-ulit na kinuwenta ang lalim, ang gulo at dalisdis ng bawat kanal. Iisa lang ang layunin. Kapag dumating ang malakas na ulan, kailangang mabilis na maitulak sa ilalim ng lupa ang tubig ulan sa ibabaw. Makabubuo iyon ng malakas na patayong presyon ng tubig. At bawat kanal sa drainage network na ito ay nakaturo mismo sa pundasyon ng dam ni Knox. Ang kurso ko sa Edge University ay Agricultural Hydraulic Engineering. Ang professor ko ang namuno sa pangkat na nagsasaliksik tungkol sa flow discharge system ng Three Gorges Dam. 2 buong taon akong nagkalkula ng mga modelo ng presyon ng tubig. Ang itinayo ni Dex gamit ang mababang budget niyang pamamaraan ay isang klasikong halimbawa ng mahinang konstruksyon. Pinalakas lang nila ang ibabaw at tuluyang binaliwala ang pinakamahalagang salik. Ang kakayahan ng lupa sa pundasyon na magdala ng bigat. Habang tumataas ang dam, mas maraming tubig ang naipon. Mas lumalaki rin ang pahalang na puwersang dumidiin sa pundasyon nito. At ang mga drainage channel ko ay magpapataas agad sa antas ng tubig sa ilalim ng lupa kapag bumuhos ang malakas na ulan, nalilikha ng pataas na kontrapresyon. Kapag nagsalubong at nagbanggaan ang dalawang puwersang iyon, mawawala ang kakayahan ng lupa sa pundasyon ng dam na manatiling matatag. Magsisimula ang soil liquefaction. At kapag nangyari iyon, walang dami ng konkretong makapipigil dito. Inabot ako ng 10 buong araw para matapos ang drainage network na sumasaklaw sa 5 ektarya. Bawat dugtungan ay nilagyan ng patong ng graba para mapabilis ang pagtagos ng tubig. Bawat pangunahing kanal ay nakatarget sa isang mahinang bahagi ng dam. Tinutuya ako ni Knox tuwing dumaraan siya. Sabi niya, nababaliw na raw ako, sobrang dedikado sa paghukay ng mga kanal na wala namang silbi. Mas mabuti pa raw na sumuko na lang ako at ibenta ang lupa. Tumayo ako ng tuwid at pinanood siyang umalis sakay ng bago niyang SUV, habang ang likurang upuan ay puno ng mamahaling pagkain para sa isda. Malinaw na wala siyang alinlangan sa pagbubukas ng farm. Sa gabi ng 15 araw, natapos ko ang huling kanal. Halos 6 na talampakan ang lalim nito at nagtatapos 10 talampakan lang mula sa pundasyon ng dam. Sa pinakailalim, naglatag ako ng sapi ng resin na sumisipsip ng tubig, isang materyal na lumalaki ng 10 beses sa orihinal nitong laki kapag nababasa, na lumilikha ng napakalaking presyon sa napakaikling panahon. Nagtanong si Itay, makakatapat ba talaga ang mga kanal na iyan? Hindi ako sumagot. Tumingala lang ako sa langit. Ayon sa taya ng panahon, may paparating na malakas na sistema ng pag-ulan pagkalipas ng 2 linggo, at tatagal ito ng mahigit 36 na oras. Iyon ang magiging katapusan ng eco-farm ni Knox at ang muling pagsilang ng taniman namin. Nakahanda na ang lahat ng patibong. Ang natitira na lang ay panoorin si Knox na unti-unting pumasok sa bitag na ako mismo ang nagdisenyo, habang iniisip pa rin niyang isa lang akong hangal na may hawak na pala. 3 araw matapos makumpleto ang drainage network, naglunsad ng desperadong pagpapalawak ang pamilya ni Knox. 6 na excavator ang nagtatrabaho ng walang tigil, pinalaki ang lawa mula 13 ektarya hanggang 25. Malinaw ang plano ni Dex. Tapusin ang lahat sa loob ng 2 linggo at magbukas bago ang lokal na pistahan ng anihan. Para masuportahan ang mas malaking lawak ng tubig, muli nilang tinaasan ang dam. Sa pagkakataong ito, halos 5 talampakang kapal ng konkreto ang ibinuhos nila direkta sa umiiral na istruktura at nilagyan pa ng waterproof membrane ang bahaging nakaharap sa tubig. Sa labas, kahanga-hanga itong tingnan. Pero nang sukatin ko ito mula sa taniman gamit ang laser rangefinder, lumampas na sa 14 na talampakan ang taas ng dam.
Mahigit 65 milyong galon ng tubig ang laman nito sa konserbatibong pagtataya. Ang presyong iyon ay papalapit na sa sukdulang limitasyon ng kayang pasanin ng isang earthen dam. Mas delikado pa, para makatipid, wala silang ginawang kahit anong pagpapatibay sa pundasyon. Ibinuhos lang nila ang konkreto sa ibabaw ng orihinal na tambak na lupa. Parang nagtayo ng bahay sa ibabaw ng tokwa. Mabilis nang humihina ang mga puno namin. Dahil sa matagal na kakulangan ng tubig, napakaraming dahon ang nalalagas. May ilang sanga na tuluyan ng natuyo. Araw-araw itong pinagmamasdan ni Itay habang lumuluha. Iniwan sa atin ng lolo mo ang mga punong ito. Hindi natin pwedeng hayaang mamatay sila habang tayo ang nag-aalaga. Nanatili akong kalmado. Naghanda ako ng espesyal na foliar fertilizer mula sa laboratorio ng Ag University. Ang pangunahing sangkap nito ay pinaghalong alginate at amino acid. Sa matinding tagtuyot, kaya nitong panatilihin ang mga pangunahing biolohikal na tungkulin ng puno ng prutas. Tuwing umaga at gabi, iniikutan ko ang buong taniman dala ang sprayer at iniisprayhan ang bawat puno. Direktang pumapasok ang foliar fertilizer sa himaymay ng dahon sa pamamagitan ng mga stomata, kaya hindi na kailangang umasa sa pagsipsip ng tubig ng mga ugat. Hindi nito lubusang mapananatiling malusog ang mga puno. Pero mapananatili silang buhay. Basta makatiis sila hanggang sa dumating ang ulan, mabilis silang makakabawi. Sa ika-20 araw, dinala ko ang kamera ko at lahat ng datos ng pagsukat sa County Water Authority. Tinanggap ako ni Official Holt. Nagsumite ako ng detalyadong ulat na naglalaman ng eksaktong taas ng dam ni Knox, dami ng tubig na laman nito, kalagayan ng pundasyon, at mga tiyak na panganib sa kaligtasan. Partikular kong binanggit ang mga regulasyon sa pamamahala ng kaligtasan ng mga reservoir at dam. Ang anumang dam na lampas sa 13 talampakan ang taas ay kailangang sumailalim sa propesyonal na pagsusuri sa kaligtasan at kumuha ng permit sa konstruksyon mula sa Water Authority. Isa-isang binasa ni Official Holt ang mga dokumento ko at habang tumatagal ay lalo siyang nagiging seryoso. Agad siyang nagtalaga ng 2 inhinyero na dumating sa eco farm ni Knox kinabukasan. Buong umaga nilang sinuri ang dam. Gumamit sila ng ground-penetrating radar para suriin ang pundasyon at mga instrumentong pang-survey para sukatin ang pag-upo ng pader ng dam. Ang huling konklusyon nila ang nagpamutla kay Dex. Malubhang panganib sa kaligtasan ang dam. Kailangang agad itong bawasan ng tubig, ibaba ang antas ng lawa at palakasin ang buong pundasyon. Nagwala si Dex sa mismong lugar. Sinabi niyang mahigit $45,000 ang ginastos niya sa pagpapatayo ng dam na iyon. Malapit nang magbukas ang farm. Walang paraan na papayag siyang bawasan ang tubig nito. Binalaan siya ng punong inspektor na kung tatanggi siyang sumunod. May kapangyarihan ang Water Authority na ipatupad iyon. Nang hapong iyon, bumiyahe si Dex papunta sa sentro ng county. Pagkalipas ng 3 araw, biglang binawi ng Water Authority ang nauna nitong pasya. Tumawag si Official Holt para ipaalam sa akin na matapos ang muling pagsusuri, may ilang maliliit na issue ang dam pero hindi naman nakaapekto sa normal nitong paggamit at opisyal na itong pumasa sa inspeksyon. Narinig ko ang kawalan ng magawa sa likod ng mga salitang iyon. Malinaw na may mga taong nalapitan si Dex at may mga tamang bulsang na puno sa likod ng mga saradong pinto. Para sa isang ambisyosong negosyante sa maliit na bayan, hindi mahirap impluwensyahan ang ilang mababang opisyal. Pagkababa ko ng tawag, nakaramdam pa nga ako ng ginhawa. Ang ginawa ni Dex ang mismong ebidensyang kailangan ko. Ang record ng inspeksyon ng Water Authority at ang orihinal na ulat ng babala mula sa pangkat ng mga eksperto ay kapwa maisasampa at maitatago sa mga opisyal na talaan. Kung may mangyari man sa dam na iyon, mapatutunayan ng mga dokumentong ito na alam niya ang panganib at sadyang binaliwala ito. Maaari siyang maharap sa pananagutang sibil at posibleng mga kasong kriminal. Kinuhanan ko ng litrato ang bawat dokumento at gumawa ng mga backup ng lahat ng iyon, kasama ang mga record mula sa lugar sa isang naka-encrypt na drive. Sa sumunod na linggo, pumasok sa huling yugto ng konstruksyon ang eco farm ni Knox. Natapos na ang mamahaling restaurant, mga bakasyon ng kubo, at ang viewing platform. Nagpalipat si Knox ng 50,000 premium koi carp mula sa timog at siksik na inilagay ang mga ito sa lawa. Nag-uunahan ang mga ito sa ibabaw ng tubig at talagang kahanga-hanga ang tanawin. Umikot si Dex sa buong nayon na namimigay ng mga imbitasyon. Sabi niya, magiging isang ingranding handaan ang araw ng pagbubukas. Buong nayon ay imbitado para sa libreng pista. Umaapaw sa pagmamalaki ang bawat salitang binibitawan niya. Sabi niya, sa wakas ay nagtagumpay na ang kanilang pamilya. Sila na raw ang magiging pinakakilalang negosyo sa buong county. Nang matanggap ko ang imbitasyon ko, katatapos lang maglabas ng bagong ulat ang meteorological station.
Isang malakas na sistema ng pag-ulan ang nabubuo sa timog. Inaasahan itong dumating pagkalipas ng 7 araw, na may pag-ulang maituturing na matindi hanggang sukdulan at tatagal ng 48 oras. 6 na araw na lang bago ang pagbubukas ng eco farm ni Knox. 5 gabi bago ang pagbubukas, may nahuli ang mga infrared camera na ikinabit ko sa taniman. 3 taong nakaitim ang tumalon sa bakod. Diretso silang nagtungo sa mga drainage channel ko. Sa monitor, kitang-kita na sanay at planado ang bawat galaw nila. May dala silang mga pala at mabibigat na sako. Handa silang dumating. Nakaupo ako sa harap ng computer. Hindi ako lumabas para pigilan sila. Tahimik ko lang silang pinanood sa screen. Nakilala ko agad ang lalaking nasa unahan. Si Rook, ang construction foreman ni Knox. Inutusan niya ang 2 pang kasama niya na simulang tambakan ng lupa ang mga drainage channel. Masigasig na nagtrabaho ang 3. Sa loob ng 1 oras, tuluyan nilang natabunan ang 2 pangunahing kanal sa bahagi ng taniman. Pero hindi nila alam na pangalawang sanggailang ng buong drainage system ang 2 iyon. Ang mga mahalagang pangunahing kanal ay mas malalim na nakabaon sa ilalim ng mga ugat ng puno, at ang mga pasukan nito ay nakatago sa ilalim ng mga waterproof tarp at tambak ng mga sanga. Pagsapit ng 2:00 ng umaga, tapos na sila at paalis na sana nang may mapansin si Rook sa bahaging malapit sa dam. Isang pahilis na kanal. Iyon ang pinakamalalim na kanal na hinukay ko at siya ring pinakamadaling makita. Sandaling nag-alangan si Rook bago niya inakay ang mga kasama niya palapit. Nakatutok ang mga mata ko sa screen. Bahagyang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang pahilis na kanal na iyon ang sinadya kong iwang lantad. Pampain lang iyon. Mukha itong bahagi ng drainage system, pero sa katotohanan ay isa itong mahalagang pressure relief point ng dam ni Knox. Nang dumating ang pangkat ng inspeksyon mula sa Water Authority, partikular nilang binanggit na kailangang may hindi bababa sa 3 pang-emergency na pressure relief outlet ang dam. Isa rito ang likas na daanan ng pagtagas ng tubig sa dalisdis na ito. Nagsimulang magtapon ng mga basura sa konstruksyon sina Rook at ang mga kasama niya sa kanal. Mga basag na laryo, tipak ng konkreto, lumang bakal, paulit-ulit na karga. Maingat silang nagtrabaho, tinatapakan ang bawat patong gamit ang kanilang mga bota upang masigurong ganap na nakabara ang kanal. Malinaw na nakuna ng security footage ang lahat, kasama ang eksaktong oras. Mga mukha nila, bawat akto ng pananabotahe, bawat sandali. Pagsapit ng 4:30 ng umaga, tapos na silang lahat. Pinatag nila ang ibabaw gamit ang mga pala at nagkalat ng tuyong damo para matakpan ang bakas. Naglabas si Rook ng telepono at tumawag. Hindi ko marinig ang usapan nila, pero sa taas noon niyang kumpas ng hinlalaki, malinaw na nasiyahan si Knox. Pagkaalis nila, hindi ko agad inayos ang mga kanal. Sa halip, nagsuot ako ng maiitim na damit, kinuha ang toolbox ko, at tahimik na nagtungo sa pundasyon ng dam. Ang pressure relief channel na sinira ng grupo ni Rook ay idinisenyo upang ipamahagi ang presyon sa pundasyon kapag may malakas na ulan at maiwasan ang pagguho dahil sa erosyon. Ngayon na nakabara na ang kanal na iyon, lahat ng presyon ng tubig ay maiipon sa gitnang bahagi ng dam. At iyon mismo ang bahaging pinakatinitipid ni Dex pagdating sa pundasyon. Marahan kong kinatok ang bahaging nasa ibabang agos ng dam gamit ang geology hammer, nakikinig sa tunog ng alinggaw upang masukat ang densidad sa loob. Talagang ganoon. Kaba-kaba ang tunog ng gitnang bahagi. Malinaw na ebidensya ng malalaking void sa istruktura ng lupa. Ang susunod na hakbang ay nangangailangan ng sukdulang eksaktong pag-iingat. Mga 3 metro mula sa nakasarang outlet, sa mismong base ng dam, ibinaon ko ng patayo ang 1 dosenang makikitid na bakal na rod sa lupa. Bawat isa ay mga 2.5 talampakan ang lalim. Ang mga butas na ito ay magpapabilis ng pagpasok ng tubig sa ilalim ng lupa kapag may malakas na ulan na magpapabilis sa pagkawala ng kakayahan ng pundasyon na bumuhat ng bigat. Kapag nakabaon na ang mga butas, ini-inject ko sa bawat isa ang kaunting bentonite slurry. Ang materyales na ito ay lumulobo kapag nababasa at bumubuo ng madulas na patong na nagpapababa ng shear strength ng lupa ng mahigit 40% at wala itong kulay at amoy. Kahit matuklasan pa ito, magmumukha lang itong karaniwang tagas ng tubig. Lahat ng ito ay natapos bago sumikat ang araw. Pagbalik sa loob, sinunog ko ang security footage sa 3 magkahiwalay na disk at itinago ang mga ito sa iba't ibang lugar. Pinatutunayan ng footage na ito na aktibong sinabotahe ng tauhan ni Knox ang mismong safety relief system ng dam. Wala akong kinalaman sa kung anuman ang susunod na mangyayari. Pagdating ng liwanag ng araw, napansin ni Pop na natabunan na ang mga drainage channel. Galit na galit siya at gusto niyang harapin si Knox. Pinigilan ko siya. Hayaan mo na. Darating din ang ulan.
Ginawa na ng mga kanal na iyon ang trabaho nila. Hindi naiintindihan ni Pei ang ibig kong sabihin. Bumuntong hininga na lang siya. Nakatayo ako sa bintana habang nakatingin sa napakataas na dam ni Nox sa malayo. Ang loob nitong istruktura ay ngayon ay kompromisado na sa pinakaubod. Isa na itong ticking bomb na naghihintay na pasabugin ng ulan. Ayon sa pinakabagong forecast, darating ang malakas na ulan sa gabi pagkatapos ng bukas, at nakatakda naman ang grand opening ng Eco Farm ni Nox bukas ng tanghali. Halos nakakasakal ang perpektong timing. Sa umaga bago ang pagbubukas, inayos ko ang lahat sa isang waterproof na document bag at nagtungo sa Eco Farm ni Nox. Sa loob ng bag ay may 3 ulat. Ang una ay Soil Stability Assessment mula sa Provincial Geological Survey Institute. Malinaw na nagsasaad na ang soil layer sa ilalim ng dam ni Nox ay nasa high liquefaction risk zone at hindi angkop para sa malalaking water retention structure. Ang ikalawa ay ang aking kalkulasyon ng peak flow discharge based sa weather data at watershed area. Ang konklusyon, kapag tinamaan ng tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan, hindi kakayanin ng kasalukuyang dam ang hydraulic pressure. Ang ikatlo ay kopya ng paunang survey ng Water Authority Inspection Team. Ang orihinal na record na malinaw na nagsasabing malubhang panganib sa kaligtasan ang dam. Ang 3 ulat na ito ay nagkakahalaga sa akin ng mahigit $3,000, sulit ang bawat sentimo. Sila ang aking legal na panangga, patunay na ganap kong natupad ang tungkulin kong magbabala. Ang Eco Farm ni Nox ay bagong ayos at mukhang sariwa. Nakabitin ang mga pulang parol sa buong bakuran. Sinusubukan ng mga trabahador ang sound system. Umaalingasaw ang mga mamahaling amoy mula sa kusina. Nakatayo si Dex sa gilid ng lawa, nakangiti habang binabati ang mga opisyal ng nayon na dumating para maglibot. Lumapit ako at direktang iniabot sa kanya ang document bag. Tiningnan ito ni Dex at ngumisi ng may pangmamaliit. Ano na naman to? Hindi ako nag-aksaya ng salita. Sa harap ng 7 o 8 opisyal ng nayon, inilabas ko ang geological report at ipinakita ito sa kanya pahina-pahina. Nakakabahala ang mga numero. Ang kakayahan ng lupa sa pundasyon ng dam ay nasa 120 kilopascal kada metro kwadrado lamang, samantalang ang presyon mula sa kasalukuyang dami ng tubig ay umabot na sa 150 kilopascal kada metro kwadrado. 25% lampas sa limitasyon, at anumang sandali maaaring magsimula ang pagdulas ng pundasyon. Partikular kong itinuro na ang inaasahang biglaang pagbaha sa araw pagkatapos ng bukas ay magpapataas pa ng lebel ng tubig. Sa puntong iyon, ang presyon sa dam ay higit pa sa doble ng kasalukuyan. Ang magiging kahihinatnan ay sakuna. Pinakinggan ni Dex ang lahat. Hindi nagbago ang ekspresyon niya. Kinuha niya ang report, sinuri ang opisyal na selyo ng Survey Institute sa cover, tapos, sa harap ng lahat, pinunit ito. Nagliparan ang mga piraso sa hangin at nagkalat sa lupa. Itinuro ako ni Dex. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang ginagawa mo. Sinusubukan mo lang akong takutin gamit ang mga walang kwentang papel para pakawalan ko ang tubig papunta sa taniman mo. Sabi niya umabot daw sa mahigit $70,000 ang ginastos niya sa dam. Asado ito sa inspeksyon ng Water Authority at mas alam pa niya ito kaysa sa isang estudyanteng galing sa universidad. Nagkatinginan ng hindi komportable ang mga opisyal ng nayon sa paligid. Walang nangahas magsalita. Lumapit din si Nox. Inilabas niya ang cellphone niya at sinimulang kuhanan ako ng litrato. Sinasabing ipopost niya ito sa group chat ng nayon. Para makita ng lahat kung ano ang itsura ng desperasyon. Sabi niya nagsiselos lang ako sa kanilang opening, gumagawa ng peking kwento para sirain ang malaking araw nila. Hindi ako nakipagtalo. Tahimik kong binuksan ang video recorder sa cellphone ko at mahinahong sinabi, itatago ko ang mga kopya ng report na ito. Kung may mangyari sa dam na iyon, patutunayan nito na natupad ko ang tungkulin kong magbabala sa inyo. Kung pipiliin ni Dex na baliwalain ito, nasa kanya na ang buong pananagutan. Dinuraan ni Dex ang lupa. Minsan ka nang malas. Sobrang daming aral, kulang sa sentido. Walang laman ang utak mo kundi kapahamakan. Sinabihan niya akong umalis at hindi raw ako welcome sa bukas na banquet. Ibinulsa ko ang cellphone ko, lumuhod, at pinulot ang ilang mahahalagang piraso ng punit na report. Nandoon ang mga fingerprint ni Dex at malinaw na ebidensya na sinadyang sinira ito. Lahat iyon ay ebidensya. Bago ako umalis, muli kong tiningnan ang mga koy na nag-uumpugan sa lawa. 50,000 isda ang siksikan, halos tinatakpan ang buong ibabaw ng tubig. Sa paghahabol sa engranding dating, pinalampas ni Nox ang ligtas na densidad ng mga ito. Napakasikip na ng populasyon na iyon ay isa ng sakunang naghihintay na mangyari. Sa oras na bumaba ang kalidad ng tubig, mamamatay ang mga isda sa napakabilis na pagdami.
Pag-uwi ko, agad kong in-upload ang video sa 3 magkahiwalay na cloud server. Malinaw ang footage. Buong-buo nitong dokumentado ang babala ko at ang pagwasak ni Dex sa report. Nilagyan ko rin ito ng timestamp at GPS watermark para matiyak ang legal na bisa nito. Tinanong ako ni Pepe kung ano ang sinabi ng kampo ni Knox. Hindi sila nakikinig, sagot ko. Tapos naghintay lang kami. Pagsapit ng alas 10 ng gabi, naglabas ng orange rainstorm alert ang meteorological station. Mas napaaga ang ulan, darating na bukas ng gabi. Tinatayang 6 na pulgada ng ulan at sa ilang lugar maaaring umabot ng 8. Isa na itong tinatawag na extreme rainstorm. Nakatayo ako sa bintana habang pinagmamasdan ang eco farm ni Knox na nagliliwanag sa dami ng ilaw. Nasa huling paghahanda sila para sa bukas na opening, walang kamalay-malay. Bawat ebidensyang inihanda ko ay ngayon nakalock na sa isang perpektong chain ng dokumentasyon. Ano man ang mangyari, ang pamilya ni Knox lang ang mananagot. Sa araw ng pagbubukas, buhay na buhay ang eco farm ni Knox mula alas 6 ng umaga. 30 banquet table ang nakalatag sa buong courtyard. Bawat mesa ay puno ng ingranding handa ng mga mamahaling putahe. Kumuha si Dex ng mga profesional na chef mula sa sentro ng county. Umabot sa mahigit 4,000 dolyar ang halaga ng mga sangkap pa lang. Halos bawat pamilya sa nayon ay inimbitahan. May ilang opisyal din mula sa munisipyo na dinala para sa prestihiyo. Huling dumating kami ni Pop. Sa entrada, may napakalaking inflatable arch. Nakasulat doon ang T. Knox Eco Farm Grand Opening na may gintong letra. Sumabog ang mga paputok. Lumalakas ang tugtog mula sa mga speaker. May itinayong viewing platform sa gilid ng lawa kung saan maaaring magpakain ng koi ang mga bisita. $1 bawat supot. Nakatayo si Knox sa entrada, naka-brand new suit, bumabati sa mga bisita. Nang makita niya kami ni Pei, sandaling natigilan ang ngiti niya. Pero agad din siyang bumawi at kinawayan kami papasok. Sa dami ng nakatingin sa kanya, kailangan niyang panatilihin ang imahe niya. Opisyal na nagsimula ang banquet pagsapit ng alas 11. Libot si Dex mula mesa hanggang mesa, may hawak na baso. Namumula sa yabang, sinasabi niya sa lahat na pinagpala ang kanilang pamilya ng swerte. Sa wakas, nakarating na sila sa isang bagay na dakila. Kapag napupunta na siya sa emosyonal na bahagi ng talumpati, pinupunasan niya ang sulok ng mata niya. Pumalakpak ang mga tao. Tahimik akong nakaupo at pinagmamasdan lang ang lahat. Ang lebel ng tubig sa lawa ay tumaas pa ng 8 pulgada mula kahapon. Para sa visual impact ng opening, nagdagdag si Knox ng mas maraming tubig bago magbukang liwayway. Ngayon, ang ibabaw ng tubig ay halos 16 na pulgada na lang mula sa tuktok ng dam. 50,000 koi ang gumugulo sa tubig, isang napakagandang tanawin. Pero napansin ko na ang ilan sa mga isda ay nagsisimula ng umaahon malapit sa ibabaw. Iyan ang palatandaan ng kakulangan sa oxygen. Sa upstream face ng dam, may mga banayad na basang guhit na halos hindi mapansin. Iyon ay seepage. Isang senyales na nagsisimula ng bumigay ang waterproof layer sa base. Sa normal na sitwasyon, hindi pa ito agad banta. Pero kapag tumama ang malakas na ulan, bibilis ang pag-soften ng layer ng lupa dahil sa seepage, at sa huli, maaaring bumigay ang buong pader ng dam. Bandang tanghali, lumapit si Knox sa mesa ko. Itinaas niya ang baso niya at nagsimulang magsalita sa harap ng lahat. Malakas at malinaw ang boses niya para marinig ng buong paligid. Sabi niya, bihira raw magkaroon ng college graduate sa isang nayon. Pero sayang daw kapag ang edukasyon ay nagiging dahilan para maging tanga ang tao. Pagkatapos, lumiko siya. Sabi niya, ilang beses na raw akong gumagawa ng compost site sa tabi ng farm niya, araw-araw na inaamoy ang mabahong amoy at iniisip na matalino ako. Tinawag niya itong perpektong halimbawa ng nasayang na edukasyon. May mga tawanan sa mga mesa. May ilang malalapit na kakampi ni Knox na sumabay pa, sinasabing ang degree sa Ag University ay kasing halaga lang daw ng pag-aalaga ng baboy. Hindi ako sumagot. Kumuha lang ako ng tsaa at dahan-dahang uminom. Nakita ni Knox na hindi ako umaapela. Lalong lumakas ang loob niya. Nagpatuloy siya. Araw ngayon ng pamilya ni Knox. Kung may halaga raw ako, bilang huling anak ng linya ng pamilya ko, sana may nagawa na akong tunay. Sa halip, nagtatago raw ako sa taniman ko, naghukay lang buong araw. Namula si Pop sa tabi ko. Aakmang tatayo at sasagot. Pinatong ko ang kamay ko sa balikat niya. Hindi pa ngayon. Sa sandaling iyon, napansin ko ang kumpol ng ulap na papalapit sa abot tanaw. Makapal at mababa. Ang gilid nito ay kulay abong parang bakal. Mga klasikong cumulonimbus cloud ito, senyales ng malakas na convective storm na mabilis na paparating.
Inilabas ko ang cellphone ko at binuksan ang weather radar. Mas mabilis ang galaw ng sistema ng ulap kaysa sa inaasahan. Aabot ito dito sa loob ng 4 na oras. Ibinalik ko ang tasa ng tsaa sa mesa. Tumingala ako kay Knox na tuloy pa rin sa pagsasalita. Pagkatapos, sa boses na hindi malakas pero sapat para marinig ng lahat sa mesa, sinabi ko, maganda ang selebrasyon ng opening ngayon, pero maaari rin itong maging closing ceremony ng Eco Farm ni Knox. Natigilan si Knox tapos biglang tumawa ng malakas. Tinanong niya kung tuluyan na ba akong nabaliw sa inggit. Hindi ako nagpaliwanag. Dahan-dahan kong itinaas ang kamay ko at itinuro ang madilim na ulap na papalapit sa abot tanaw. Kung hindi kayo naniniwala, balikan ninyo ako sa loob ng 4 na oras. Sumunod ang tingin ng mga tao sa itinuro ko. Kitang-kita ang mabilis na pagtipon ng mga ulap. Kapansin-pansing dumidilim ang langit. Ilang matatandang magsasaka sa mga mesa ay namutla. Buong buhay nila sa bukid, sanay silang basahin ang langit at alam nila kung ano ang paparating. Bago pa makapagsalita ulit si Knox, isang bugso ng hangin ang dumaan sa courtyard. Ang makukulay na bandila sa viewing platform ay biglang sumabog at nagkabasag sa hangin. Biglang kumawala ang mga dekorasyong lobo at napadpad sa langit. Mabilis na kumalat ang mga alon sa ibabaw ng lawa. Nagkanya-kanya ng takbo sa takot ang mga koy. Isang malalim na ugong ng kulog ang gumulong mula sa malayo. Tiningnan ko ang storm alert sa cellphone ko. Magsisimula ang ulan pagsapit ng 3:00 ng hapon. Kung kaya bang tiisin ng gumuho ng dam ni Knox ang bagyo, nasa kamay na iyon ng kalikasan. Nagpatuloy ang banquet, pero nagbago na ang atmosphere. Pagsapit ng 2:45 ng hapon, bumagsak ang unang patak ng ulan sa ibabaw ng lawa. Unti-unting nagsimula ng magsilisan ang mga bisita. Inutusan ni Knox ang mga tauhan na ilipat sa loob ang mga mesa at upuan sa labas, pilit na sinasabing simpleng ambon lang ito. Hindi raw nito maapektuhan ang hapon na pangingisda. Hindi kami nagmamadali ni Pa. Nakatayo kami sa pasukan ng farm habang pinagmamasdan ang langit na tuluyang nagdilim. Eksaktong 3:00 ng hapon, bumagsak ang ulan, mas marahas pa kaysa sa kahit anong forecast. Mga patak na kasing laki ng ubas ang humahampas sa lupa, umaangat ng halos isang talampakan ang talsik. Sa isang iglap, bumaba ang visibility sa wala pang 30 talampakan. Naglaho ang buong mundo sa likod ng kurtina ng ulan. Hinila ko si Pop at bumalik kami. Baha na ang kalsada hanggang bukong-bukong. Ang putik na tubig ay rumaragasa sa mga daan at dumadaloy na parang ilog. Lumihis ako sa gilid ng taniman para tingnan ang drainage network, eksaktong ayon sa disenyo ko. Bawat kanal ay gumagana ng perpekto, ang surface runoff ay dumadaloy sa tamang slope na aking kinompute, papunta sa mga pangunahing channel, at mula roon ay bumababa sa mga vertical shaft, patungo sa malalim na lupa. Ang tubig na sana ay babaha sa ugat ng mga puno ay ganap na na-drain sa loob lamang ng 10 minuto. Ang eksaktong nakapak na mga layer ng graba at water-absorbent resin ay gumagawa ng trabaho nila sa ilalim ng lupa. Mas mahalaga pa, ang mga kanal na ito ay mabilis na nagtutulak ng tubig pababa, at unti-unting nabubuo ang napakalakas na vertical water pressure sa pundasyon ng dam ni Knox na itinutulak pataas sa mga pores ng lupa, bumubuo ng isang hindi nakikitang kontrapuwersa. Kinuwenta ko na ito, ang counter pressure na ito ay aabot sa rurok pagkatapos ng 2 oras na tuloy-tuloy na ulan, at sa puntong iyon, babagsak sa kritikal na antas ang effective stress sa pundasyon ng dam. Pag-uwi ko, binuksan ko ang laptop. Tiningnan ko ang real-time weather data. Ipinapakita ng radar na mabagal ang galaw ng pangunahing ulan at inaasahang tatagal sa aming lugar ng hindi bababa sa 6 na oras. Ibig sabihin, lalampas sa 8 pulgada ang kabuang ulan. Isang once-in-50-year storm. Gumugulong ang kulog sa labas. Hinahati ng kidlat ang langit. Pagsapit ng 4:30, pinanood ko ang lawa ni Knox gamit ang binoculars. Umabot na sa 8 pulgada na lang ang natitira bago umapaw ang tubig sa tuktok ng dam. Nasa ibabaw ng dam si Knox kasama ang 7 o 8 tauhan niya, nakikipaglaban sa gitna ng ulan. Gusto nilang buksan ang spillway para maglabas ng tubig, pero masyadong mataas ang posisyon nito. Ganap itong walang silbi, at mas delikado pa, dahil ang rumaragasang baha mula sa upstream ng lambak ay nagsisimula ng magtagpo. Isang sapa na dati mahinahong dumadaloy lang ay naging rumaragasang agos ng putik at debris. Ang kayumangging tubig ay may dalang mga sanga at malalaking bato, bumubuhos ng marahas papasok sa reservoir ni Knox. Ang lebel ng tubig ay tumataas ng mahigit 1 pulgada kada minuto. Sa bilis na iyon, aapaw ang tubig sa dam sa loob ng wala pang 10 minuto. Nakikita ko na ngayon si Knox, halatang nagpapanik na. Pabalik-balik siya sa ibabaw ng dam, sumisigaw sa radio.
Ilang excavator ang gumagalaw, sinusubukang maghukay ng emergency relief channels sa gilid ng dam, pero huli na ang lahat. Pagsapit ng alas 5:10, napansin ko ang abnormal na pagbabago sa groundwater level. Ang bentonite na in-inject ko malapit sa pundasyon ng dam ay sumipsip na ng tubig at lumobo hanggang sa maximum capacity nito. Sa pagitan ng mga layer ng lupa, nabuo ang malalaking lubricating surfaces. Mabilis na gumuho ang shear strength ng buong pundasyon. Nagsimulang magpakita ng senyales ng internal seepage failure ang dam. Ilang bugso ng maruming tubig ang biglang sumirit mula sa base ng dam, binubutas ang lupa na kasing laki ng mangkok. Ito ang malinaw na senyales ng internal structural failure. Nasa bingit na ng pagbagsak ang dam. Napansin ko na lahat ng koi sa lawa ay umaahon na sa ibabaw. 50,000 isda, siksikan, humihingal ng desperado. Ang baha ay ginawang putik ang buong lawa. Biglang bumagsak ang dissolved oxygen. Maraming isda na ang nakatihaya at lumulutang. Ang investment ng pamilya ni Knox na nagkakahalaga ng $150,000 ay mabilis na naglalaho. Pagsapit ng alas 5:30, inutusan ni Knox ang excavator na magsimulang maghukay ng desperado. Gusto niyang itulak ang tubig baha papunta sa taniman ko. Ang bucket ay nakatawid na sa boundary marker at sinisira na ang lupa ko. Isinuot ko ang rain jacket, kinuha ang cellphone ko at tumakbo sa gitna ng bagyo. Sa pagkakataong ito, gusto kong makita ng lahat ng malinaw kung sino ang lumalabag sa batas at kung sino ang nagdudulot ng lahat ng ito. Tumayo ako, wala pang 15 talampakan sa harap ng excavator, nakatutok ang cellphone sa cab at nag-live stream sa buong nayon. Lumagpas sa 530 segundo ang bilang ng viewers. Umuugoy ang video dahil sa ulan pero malinaw pa rin ang nangyayari. Inayos ko ang anggulo para makita ang bucket ng excavator na sinisira ang lupa ko. Kitang-kita ang property boundary marker sa kaliwang bahagi ng frame. Walang pwedeng ikaila ang ebidensya. Nagsalita ako sa kamera. Lahat ng nanonood, maging saksi kayo. Ilegal na hinuhukay ng pamilya ni Knox ang lupa ko, sinusubukang ilihis ang tubig baha papunta sa taniman ko. Agad na sumabog ang mga komento. May nagtatanong kung ano ang nangyayari. May tumatawag sa pamilya ni Knox na sobra na ito. May ilang kamag-anak ni Knox na dumidepensa, pero mas maraming tao ang nagtatanong kung bakit ganito nakadelikado ang level ng tubig sa malaking lawa. Nakita ko ni Knox habang nagfi-film. Sumugod siya pababa ng dam, basang-basa, nanlilisik ang mga mata. Sumigaw siya sa akin, lumayas ka dyan o ililibing kita kasama nito. Hindi ako umatras. Lumapit pa ako ng 2 hakbang. Binitiwan ko ang linyang matagal ko nang inihanda. Kapag tinawid mo ang boundary marker na iyan, sinasadya mong sirain ang pribadong ari-arian at ilihis ang baha ng iligal. Lahat ng kahihinatnan sa iyo na. Malinaw at malakas ang pagkakasabi ko. Narinig ng lahat ng nanonood sa live stream ang bawat salita. Walang oras si Knox para dito. Lalong bumibilis ang seepage failure sa downstream face ng dam. 10 bugso ng tubig ang sumisirit mula sa pundasyon. Patuloy na tumataas ang level ng lawa. Umaapaw na ang tubig sa tuktok. Kung hindi niya agad ilalabas ang pressure, maaari nang bumigay ang buong dam anumang sandali. Patuloy pa rin sa paghukay ang excavator. Tinulak ako ni Knox palayo at sinigawan ang operator na bilisan pa. Pagkatapos, may kotseng biglang sumigaw sa pagpreno sa gitna ng malakas na ulan, sa mismong pasukan ng farm. Tumalon palabas si Mr. Vance, kahit walang payong, at tumakbo diretso papunta sa lawa. Ang nakita niya ay nagpahinto sa kanya. Patay na isda ang bumabalot sa ibabaw ng tubig, puti ang mga tiyan habang lumulutang sa malabong tubig, may kasamang matalim at nakakasukang amoy. Ang mga koi na tig $300 ay namamatay ng sunod-sunod. Tinatayang hindi bababa sa 30,000 isda na ang patay. Namutla si Mr. Vance. Humarap siya kay Dex. Ano nang nangyari? Nautal si Dex, may sinasabing aksidente raw dahil sa bagyo, na normal lang ang risk sa ganitong operasyon at aayusin niya ito. Pero ayaw nang makinig ni Mr. Vance. Agad niyang inanunsyo na binabawi niya ang lahat ng investment commitment at hinihingi niyang ibalik ng pamilya ni Knox ang inspection fees at guaranteed returns na ipinangako sa kanya, halos $70,000 ang kabuuan. Sa harap ng lahat, tumawag si Mr. Vance sa kanyang abogado. Sinubukan pang magsalita ni Dex, pero papalayo na si Mr. Vance. Bago sumakay sa kotse, binitiwan niya ang huling salita. Kita tayo sa korte. Lahat ng iyon ay nahuli ng live stream ko. Lumagpas sa 2,000 ang viewers, karamihan mula sa township at county seat. Mabilis na kumakalat ang balita. Eksaktong alas 6, dumating ang sandali ng katotohanan.
Naglabas ng malalim at rumaragas ang ugong ang dam mula sa pundasyon nito. Iyon ang tunog ng ganap na pagbibigay ng internal structure. Dumating ng 15 minuto nang mas maaga ang kalkulado kong breaking point. Ang walang ingat na paghukay ni Knox ay malamang na tumama sa huling bahagi na sumusuporta rito. Lumaki ng doble ang sumisirit na tubig. Lumabas ang mga bitak sa pundasyon ng dam, umaakyat pataas mula sa ibaba. Sumigaw ako ng ubos lakas. Bumibigay na ang dam. Takbo kayo. Umalingaw-ngaw ang boses ko sa buong nayon sa pamamagitan ng live stream. Napatigil ng 1 segundo ang mga trabahador tapos sabay-sabay na nagtakbuhan. Nagmamadali pa ring pinapagalaw ni Knox ang excavator, pero ang operator ay nakatalon na mula sa cab at tumatakbo paakyat ng hindi lumilingon. Bumagsak si Dex sa lupa, nakatitig sa dam na parang nilamon lahat ng pinaghirapan niyang mabuhay. Blanko na ang mga mata niya. Hinila ko si Pop at mabilis kaming umatras. Pumwesto kami sa mataas na bahagi ng taniman, halos 100 metro ang layo mula sa dam. Itinapat ko ang cellphone ko at itinutok ang kamera sa gumuguho na dam. Nakatuon ang lahat ng viewers sa live stream, naghihintay sa susunod na mangyayari. Lalong lumalawak ang bitak sa gitna ng dam habang patuloy ang malakas na ulan. Sumisirit ang tubig sa siwang, binubutas ang lupa sa paligid habang ang buong istruktura ay unti-unting tumatagilid pasulong. Ito na ang huling palatandaan bago ang tuluyang pagbagsak. Tumingin ako sa kamera, kalmado at diretsyo. Ang mapapanood ninyo ngayon, sabi ko, ay isang sakunang hindi sana nangyari. Hindi pa tapos ang mga salita ko nang biglang yumanig ang hangin sa isang napakalakas na putok. Sabay-sabay na nabasag ang konkreto sa gitna ng dam. 80,000 kubikong metro ng tubig baha ang sumabog palabas sa siwang, bumuo ng pader ng tubig na may taas na 4 na metro. Kasama ng agos ang putik, bato, at patay na isda, isang puwersang winawasak ang lahat sa dinadaanan. Matatag ang hawak ko sa cellphone, malinaw na nakukunan ang lahat. Umabot sa 10,000 ang viewers. Ang live comments ay sobrang bilis na halos hindi na mabasa ang screen. Sa unang segundo ng pagputok ng baha, kita ko na agad ang direksyon nito, eksaktong ayon sa aking kalkulasyon noong dinisenyo ko ang drainage network. Sumusunod ang tubig sa natural na dalisdis ng lupa, rumaragasa patungong timog kanluran sa anggulong 45 degree. Diretso iyon papunta sa puso ng eco farm ni Knox, sa luxury villa, sa pangunahing restaurant, at sa lahat ng nakapaligid na pasilidad. Ang taniman ko ay nasa silangan, mas mataas ng 1.2 metro kumpara sa lupa ni Knox. Mas mahalaga pa, ang mga drainage ditch na hinukay ko sa paligid ng taniman ay bumubuo ngayon ng perpektong flood diversion barrier, kaya pagdating ng tubig sa gilid ng taniman, otomatiko itong inililihis pababa sa malalim na drainage layer, tapos idinadaan sa underground pipe network papunta sa malayong mababang lugar. Sumusugod ang baha papunta sa Knox Villa, isang 3 palapag na European style na gusali na nagkakahalaga ng mahigit 800,000 dolyar. Plano ni Dex na gawing reception hall ang ground floor at guest house ang mga upper floor. Ngayon, isang 4 na metrong pader ng tubig ang sumalpok sa mga load-bearing wall ng villa. Sumabog ang mga bintana sa impact, napunit ang mga pinto at frame sa lakas ng agos. Ang presyon ng tubig ay nagpaparanggal sa buong gusali habang pinipiga ito ng puwersa. Sa loob lamang ng 30 segundo, nagsimulang bumigay ang mga pader sa ground floor. Nagkapira-piraso ang marmol na sahig. Ang mga leather sofa at rosewood furniture ay lumutang at gumulong sa tubig na parang laruan. Inayos ko ang anggulo ng kamera, tinitiyak na malinaw na makukunan ang bawat detalye. Patuloy ang pagwasak ng baha. Napunit ng isang buo ang metal na bubong ng restaurant. Ang mga kagamitang pangkusina na nagkakahalaga ng mahigit 100,000 dolyar ay nagkalat sa rumaragasang tubig. Nawasak ang scenic wooden walkway na parang block-blocking laruan. Ang mamahaling treated timber ay inanod at nilamon ng maputik na agos. Tuluyang bumagsak ang fish pond. Ang natitirang mahigit 20,000 koi ay nagkanya-kanyang takas sa agos, karamihan ay naanod papunta sa downstream drains. May ilan na nangingisay pa sa mababaw na bahagi. Ang 1.2 milyong dolyar na ginastos ni Knox para sa mga isda ay naging hukay na puno ng patay na koi. Tumingin ako kay Pop. May bakas ng ginhawa sa mukha niya, ang uri ng pakiramdam na dumarating lang pagkatapos makaligtas sa isang matinding panganib, at kasabay noon ay pagkabigla sa nangyari sa pamilya ni Knox. Humarap ako sa kamera, kalmado at pantay ang boses. Ito ang nangyayari kapag nagtatayo ka ng walang respeto sa kalikasan. Pagkatapos, may isang tao sa stream na nagsimulang kumontra, sinasabing maaaring may inayos ako, at imposibleng umiwas ang baha sa taniman ko nang nagkataon lang. Handa na ako rito. Lumipat ako ng screen at ipinakita ang topographic survey, isang mapa na inihanda ko ng maaga,
lahat ng elevation sa lugar ay malinaw na nakamark. Ang eco farm ni Knox ay nasa natural na mababang basin. Ang taniman ko ay nasa mas mataas na lupa. Mga objektibong geographical na katotohanan ito, at sinumang gustong mag-verify ay maaaring kunin ang orihinal na datos mula sa County Land Bureau. Patuloy kong ipinaliwanag. Ang pagtatayo sa flood basin ay salungat sa pinakapayak na prinsipyo ng hydraulic engineering. Paulit-ulit ko silang binalaan tungkol sa panganib, pero pinili nilang baliwalain ito. Tumagal ng 20 minuto ang baha bago unti-unting humupa. Hindi na makilala ang eco farm ni Knox. Wala na ang ground floor ng villa. May bitak ang mga pader ng ikalawang palapag. Condemned na ang buong istruktura. Nananatili pa ang balangkas ng restaurant pero wasak na lahat ng laman sa loob. Ang fish pond ay naging malawak na hukay ng putik at sa gitna ng dam ay may malalim na sugat sa lupa. Sa tansya, higit $3 milyong ang direktang lugi ng pamilya Knox. Nakaluhod si Dex sa putik, nanginginig mula ulo hanggang paa. Lumuluhod si Knox sa mga guho, nakahawak sa ulo, umiiyak sa matinding desperasyon. Tinapos ko ang stream pero hindi ko binura kahit isang segundo. Ang 23 minutong recording ay napanood na ng mahigit 20,000 katao at na-save at na-download pa ng marami. Magiging isa itong napakalakas na ebidensya sa mga susunod na legal na proseso. Patuloy pa ring bumubuhos ang bagyo pero tapos na ang pinakamasama. Hinawakan ko ang kamay ni Peg at bumalik kami para tingnan ang taniman. Perpektong gumana ang drainage network. Bawat patak ng tubig ay nailihis at na-drain. Walang kahit isang ugat ng puno ang nagpapakita ng senyales ng pagbaha. Ang mga punong nakaligtas sa tulong ng foliar fertilizer ay ngayon ay sumisipsip sa ulan at unti-unti nang bumabalik ang buhay nila. May mga manipis na bakas ng matingkad na berdeng usbong sa dulo ng mga sanga, ang unang senyales ng pagbangon. Nakatayo ako sa taniman habang tinitingnan ang mga guho ng eco farm ni Knox. Ang iniwan ng baha ay parang guwang nakalansay. Dilaw na putik ang bumabalot sa buong lugar, mahigit 30 sentimetro ang kapal. Ang ground floor ng villa ay tuluyang gumuho, mga bakal na rebar na kalitaw at nakabaluktot palabas. Ang restaurant ay idineklarang condemned at nilagyan ng pulang tape. Patay na isda ang nakakalat sa bawat mababang bahagi ng lupa. 50,000 koy ang muling sumulpot sa mundo, hindi lang sa paraang inaasahan ng sinuman, habang ang mabahong amoy ay dinadala ng hangin ng daan-daang metro ang layo. Kinabukasan matapos humupa ang bagyo, 3 sasakyan ang sabay-sabay na dumating sa eco farm ni Knox. Ang una ay enforcement vehicle mula sa County Water Authority, nagdodokumento ng buong bumagsak na site. Malinaw ang kanilang findings. Ang dam ay itinayo ng 1.7 metro na mas mataas kaysa sa aprobadong antas, at 3 emergency spillway outlets ang iligal na hinarangan, isang seryosong paglabag. Ang pangalawang sasakyan ay mula sa Township Police Station, dala ang buong evidence package na isinumit ko, ang original reports, on-site warning footage, at ang footage ng pagpapadala ni Knox ng mga tao sa gitna ng gabi para sirain ang spillway support points na nakuha ng infrared cameras. Ang night footage na iyon ang kritikal. Pinapatunayan nito na sinadyang sinabotahe ng pamilya Knox ang public safety infrastructure. Ang ikatlong sasakyan ay dala ang legal team ni Mr. Vance, may makakapal na folder sa kamay, handang magsimula ng civil proceedings. Nakatayo ako sa gilid ng taniman habang pinagmamasdan ang lahat na sunod-sunod na nangyayari. Hinahanap ni Knox ang kanyang ama sa mga guho. Magkatabi silang nakatayo sa harap ng gumuho na villa, tahimik. Mukhang 10 taon ang inedad ni Dex sa isang gabi, nakayuko ang likod, blanko ang mga mata, wala na ang kahit anong yabang na dati niyang dala. 10:00 ng umaga, lumapit ang pulis kay Knox at inabot ang summons, kasong endangering public safety gives dangerous means, dahil ang pagharang sa spillway outlets ay nagpalala sa pagbagsak ng dam, na nagdulot ng pagbaha sa mga sakahan at kalsada sa paligid, isang krimen. Habang dinadala si Knox, lumingon siya sa mga guho, pagkatapos ay sa akin sa di kalayuan. May galit sa mga mata niya, pero higit pa roon ay isang hungkag na pagkalito. Sinubukan sumunod ni Dex, pero pinigilan siya ng pulis, naiwan siyang nakatayo habang umaandar palayo ang patrol car sa kalsadang paakyat ng bundok. Ang taong ilang dekada nang umaapi sa nayon ay ngayon lang nararanasan kung ano ang pakiramdam ng walang natitirang galaw. Pumasok ako sa taniman para tingnan ang mga puno. Ang ulan kagabi ay malalim na sumipsip sa lupa na matagal ng tuyot. Nayangat at muling lumalakas ang mga punong nakalusot sa tulong ng foliar fertilizer. Kapansin-pansin ang pagtaas ng water table, dumidilim ang lupa, parang naging 2 tono ang itim nito. Kinahapunan, dumating si Chief Zhang para hanapin ako.
Sinabi niya na nagpa siya ang County Water Authority na tuluyang alisin ang iligal na dam na itinayo ng pamilya Knox at ibalik ang daluyan ng tubig sa orihinal nitong kondisyon. Ayon sa original allocation records, ang daluyan ng tubig ay palaging hinahati ng dalawang pamilya. Ang Knox pump ay iligal na konstruksyon, kaya ang lahat ng inaangking karapatan ay walang bisa. Ang mga salitang iyon ang matagal ko nang hinihintay, mahigit 20 taon. Ang ipinaglaban ng lolo ko ng maraming taon pero hindi kailanman napanalunan, ibinalik lang sa isang piraso ng papel. Pero ang legal na usapin ay isa lamang bahagi nito. Ang mas mabigat na babagsak sa pamilya Knox ay ang napakalaking halagang kailangan nilang bayaran. Sa ika-7 araw matapos maaresto si Knox, nagsimula nang lumabas ang mga desisyon. Binuksan ng County Civil Court sa kaso ni Mr. Vance. Airtight ang chain of evidence. Sa investment agreement na pinirmahan ng Knox Eco Farm kay Mr. Vance, malinaw na nakasaad na dapat maabot ng farm ang napagkasunduang operational standards sa loob ng 3 buwan mula sa pagbubukas. Kung hindi ay ibabalik ang buong deposito kasama ang penalties. Ipinresenta ng abogado ni Mr. Vance ang 37 pahina ng ebidensya sa korte, mga larawan ng Eco Farm ni Knox, ang patay na isda, ang footage ng pagbagsak ng dam, at ang buong sakunang nakunan ko sa live stream. Pinapatunayan ng ebidensya na hindi kailanman kayang patakbuhin ng pamilya Knox ang isang lehitimong operasyon. Isa itong fraudulent investment solicitation. Sinubukan ng abogado ni Dex na igiit na ang pagbagsak ng dam ay natural disaster na wala ng kontrol ang kahit sino, kaya hindi dapat buong sisi ay sa pamilya Knox. Pero agad na naglabas ang abogado ni Mr. Vance ng geological safety report na isinumit ko kay Dex noon. Ang report na iyon ay pinunit pero may backup ako. Lahat ng risk sa dam ay malinaw na nakadokumento. Mas nakakapinsala pa, ang video footage ng phone ko ay nagpapakita kay Dex na pinupunit ang report sa publiko at tumatangging gumawa ng anumang correction. Patunay ng sinadyang intensyon. Agad na nagdesisyon ang korte. Kailangang bayaran ng pamilya Knox si Mr. Vance ng $300,000 na return deposit, plus $450,000 na penalties, kabuang $750,000. Dapat bayaran sa loob ng 15 araw mula sa hatol, kung hindi ay magsisimula ang enforcement. At ito pa lang ang unang singil. Kasunod nito, nagsampa rin ng sariling kaso ang Village Collective. Ang pagbagsak ng dam ay bumaha sa sakahan ng 12 pamilya sa downstream, winasak ang mga pananim sa buong board. Pinangunahan ng township government ang investigasyon at ang pagtataya ng pinsala ay umabot sa $230,000 sa crop losses na buong pananagutan ng pamilya Knox. Nang marinig ni Dex ang halaga, bigla siyang lumubog sa upuan. Ang lahat ng laman ng accounts ng pamilya, pinagsama-sama na, ay wala pang $500,000, malayong kulang, at si Knox ay nasa detention center pa rin, humaharap sa 3 hanggang 7 taong pagkakakulong. Patuloy pang dumarating ang masamang balita. Naglabas ang County Water Authority ng administrative penalty notice, illegal na konstruksyon, walang pahintulot na water storage, malubhang banta sa public safety, multang $120,000, kasama ang mandatory order na agad gibain ang lahat ng iligal na istruktura at ibalik ang lupa sa orihinal nitong kondisyon, lahat sa sariling gastos nila. Sunod-sunod na bumabagsak ang mga multa at demanda. Si Dex ay mula sa paglaban, naging tulala hanggang tuluyang gumuho. Alam niyang tapos na ang pamilya Knox. Sa ika-2 araw, lumapit si Dex sa pamamagitan ng midleman, sinusubukang ayusin ng tahimik ang lahat. Nag-alok siya na ipasa sa murang halaga ang mga guho ng farm. Ang tanging hiling niya ay magsalita ako para mabawasan ang ilan sa utang nila. Inaamin niya na mali ang pamilya Knox mula pa sa simula at wala na talaga silang maibabayad. Tinanggihan ko ang alok. Hindi dahil sa galit, kundi dahil kailangang dumaan sa buong proseso ng batas. Bawat utang ng pamilya Knox ay may totoong taong naghihintay sa kabilang dulo. Kung magsasalita ako para sa kanila, para ko na ring tinalikuran ang lahat ng kanilang inagrabyado. At higit pa roon, may utang pa rin sa akin ang pamilya Knox. Nag-file ang sarili kong abogado ng kaso, hinihingi ang kompensasyon para sa pagkawala ng taniman dahil sa pagputol ng water supply. Isinumiti ko ang 3 buwang detalyadong tala, soil test results, bilang ng punong nawala, receipts ng foliar fertilizer, at lahat ng gastusin para lang mapanatiling buhay ang mga puno. Kabuang $187,000 na pinsala. Sinubukan ng abogado ni Dex na baligtarin ito, sinasabing ang drainage network ko raw ang nagdulot ng pagkapinsala sa groundwater balance at nagpadali sa pagbagsak ng dam, kaya dapat daw may shared liability. Ito ang eksaktong sandaling matagal ko nang hinihintay. Naglabas ako ng 3 ebidensya sa korte.
Ang una ay professional assessment mula sa Provincial Geological Survey Institute na nagpapatunay na ang drainage network ko ay sumusunod sa lahat ng soil at water conservation standards, walang kahit anong paglabag. Ang ikalawa ay Soil Improvement Project Permit mula sa County Agriculture Bureau na nagpapatunay na lahat ng yugto ng konstruksyon ay legal na aprobado. Ang ikatlo ay footage ng pagpapadala ni Knox ng mga tao sa gitna ng gabi para sirain ang drainage channels ko. Nakuha ng infrared cameras, malinaw na ipinapakita na ang pamilya Knox ang sumira sa critical spillway support points. Tatlong ebidensya at wala nang maipantapat ang kabilang abogado. Agad na ibinasura ng hukom ang counterclaim. Nagpasya ang hukom na kailangang bayaran ng pamilya Knox ang buong kompensasyon sa akin sa loob ng 30 araw. May espesyal na nakasaad sa hatol na ang akusado ay sadyang lumabag at lahat ng hindi makatwirang depensa ay ibinasura. Paglabas ko ng courthouse, nakita ko si Dex na nakaupo sa hagdan sa labas, nakayuko at nakatakip ang mukha sa mga kamay. 10 araw matapos magkabisa ang hatol, nagsimulang ibenta ng pamilya Knox ang lahat ng natira sa kanila. Walang gustong bumili ng mga guho ng farm, ang lawak ng putik at nabubulok na isda, kahit sa pinakamababang presyo sa auction. Si Dex ay napipilitang halughugin ang mga guho ng dating istruktura para sa mga scrap na bakal at ladrilyo, na ang kita ay wala pang 20,000 dolyar. Ang villa, na idineklarang structurally unsafe, ay sa pilitang giniba. Dagdag pa rito ang gasto sa demolition na isa pang bayarin na hindi niya kayang bayaran. Ang European-style na villa na nagkakahalaga noon ng mahigit 800,000 dolyar ay nauwi sa bunton ng mga guho. Kailangang alisin din ang mismong foundation hanggang sa bumalik sa hubad na lupa. Ipinabebenta ng pamilya Knox ang lumang bahay nila sa Nayon, pero dahil sa nakabitin na criminal case ni Knox, naging lason ang pangalan nila at walang gustong lumapit. Bumaba ang asking price mula 600,000 dolyar hanggang 300,000 dolyar, pero wala pa rin kumuha. Ang huling hawak nila ay ang lupang pinagkukunan ng tubig. Ang parsela na iyon ay orihinal na nakalaan bilang communal village land na inupahan ng pamilya Knox sa loob ng 30 taon. Ngayon, dahil desperado sa pera, nagpasya si Dex na ipasa ang natitirang 23 taon ng lease. Alam ng lahat kung gaano kahalaga ang lupang ito. Nasa upstream ito at dito nagtatagpo ang lahat ng mountain springs na nagsisilbing natural irrigation channel. Ito ang geographical na kalamangan na ginamit ng pamilya Knox para itayo ang dam at putulin ang tubig ko, na ilang taon nang sumakal sa taniman ko. Humihingi si Dex ng 150,000 dolyar. Ilang malalaking magsasaka sa Nayon ang pumunta para tingnan ito, pero walang makapagkasundo sa presyo. Kailangan ni Dex ng pera agad, pero hindi niya kayang basta ibigay ang lupa. Naipit siya sa 2 pader na wala ng labasan. Pagsapit ng ika-20 araw, dumating ang enforcement order ng korte. Kung hindi makabayad ang pamilya Knox, lahat ng natitirang assets ay kukumpiskahin at isusubasta ng korte. Sa wakas, bumigay si Dex. Nakipag-ugnayan siya sa pamamagitan ni Chief Shang, tinatanong kung handa ba akong kunin ang lupang pinanggagalingan ng tubig. 2 beses kong binisita ang lugar para suriin. Maliit lang ang parsela, 4 na ektarya lang, pero nasa posisyon ang lahat. Lahat ng mountain springs sa upstream ay dito nagtatagpo, bumubuo ng natural irrigation channel. Ito ang geographical na bentahe na ginamit ng pamilya Knox para itayo ang dam at putulin ang tubig ko, na ilang taon nang sumakal sa taniman ko. Nag-alok ako ng 80,000 dolyar. Matagal na nag-alinlangan si Dex. Mas mababa ito sa kalahati ng inaasahan niya, pero wala na siyang pagpipilian. 5 araw na lang bago ang deadline ng korte, at kung hindi siya makakalikom ng pera, pati ang bahay ng pamilya nila ay isusubasta. 3 araw ang lumipas, formal na nilagdaan ang transfer agreement sa opisina ng Village Council. Nang ilapat ni Dex ang thumbprint niya sa kontrata, nanginginig ang kamay niya. Ang lupang nagdala ng 30 taon ng ambisyon ng pamilya Knox ay tuluyang bumalik sa mga kamay na dapat ay kinabibilangan nito noon pa man. Sa araw na matanggap ko ang lease certificate, nag-organisa ako ng crew at inalis ang lahat ng iligal na istruktura. Ang dam na itinayo ng pamilya Knox ay tuluyang giniba. Ang baradong daluyan ng tubig ay binuksan. Ang channel na minsang pinaghahasya ng 2 pamilya ay tuluyang naibalik at muling dumaloy ang malinis na tubig mula sa bukal. Nakatayo ako sa gilid ng channel habang pinagmamasdan ang tubig na maliwanag at malayang dumadaloy papunta sa taniman. Ang mga irrigation ditch na 3 buwan ng tuyo ay unti-unting napupuno muli. Sa ilalim ng lupa, umiinom ang mga ugat ng punong hindi nila naramdaman sa loob ng maraming buwan. Unti-unting nagigising ang buong taniman. 2 linggo ang lumipas, may isang bagay na kahanga-hangang nangyari. Ang mga punong halos itinuturing ng patay ay biglang sumabog sa bagong paglago sa buong orchard.
Sariwang berdeng dahon ang unti-unting bumubuka sa dulo ng mga sanga. Mga bulaklak na usbong ang sumisiksik sa bawat tangkay. Ang foliar fertilizer formula at drainage network design ko ang nagpanatiling buhay sa mga puno sa pinakamahirap na panahon, pinrotektahan ang pinaka-core ng kanilang living tissue. Ngayon na bumalik ang tubig, sumasabog sila sa paglago. Nang bumisita ang mga eksperto mula sa County Agriculture Bureau para mag-inspect, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Sabi nila, ang ganitong kabilis na recovery pagkatapos ng matinding tagtuyot ay parang himala. Umiti lang ako at walang sinabi, saka sila dinala para makita ang drainage network at ang maingat na formulated organic compost. Dumating din si Mr. Vance. Matagal na niyang minamanmanan kung paano ko pinapatakbo ang orchard, at nag-alok na mamuhunan at makipag-partner para dalhin ang organic fruit sa premium market. Pumayag ako, pero may isang kondisyon, ang lahat ng technical at management decisions ay mananatili sa akin. Nasentensyahan si Knox ng 5 taon sa kulungan. Ibinenta ni Dex ang lumang bahay ng pamilya at lumipat sa inuupahang lugar sa township. Minsan nakikitang naglalakad sa kalsada na nakayuko ang likod, wala na ang bakas ng dating siya. Nakatayo ako sa taniman habang pinagmamasdan ang mga bungang unti-unting pumupuno sa mga puno. Lahat ng ito ay handa na para sa market sa loob ng 2 buwan. Nakaraos sila sa tagtuyot, baha, at sa pinakamasamang anyo ng kasakiman ng tao, at narito sila ngayon. Ganyan gumalaw ang buhay. Humahawak ito. Nakatayo si Papi sa tabi ko, kumikislap ang mga mata. Sabi niya, kung makikita lang ng lolo mo ang pagbabalik ng mga punong ito, sobrang matutuwa siya. Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa tubig na muling dumadaloy sa di kalayuan. Ang hustisya man ay mabagal, pero lagi itong dumarating. At ang tunay na graduate ng Ag University ay hindi pinapatunayan ang sarili sa diploma. Pinapatunayan niya ito sa paggamit ng kaalaman para baguhin ang kapalaran at sa paggamit ng karunungan para protektahan ang kanya. Nagsisimula pa lamang ang Orchard Spring.